Pati yung World Bank, guys, hindi na ho nakapagtimpi at nagsalita na rin. Ano yung sabi? Ito, good news, guys. World Bank expect faster growth for Philippines this year. So, among the Southeast Asian country, tayo ho yung ini-expect ng World Bank na aangat agad ang ekonomiya. See? Nasaan na yung mga taong nagsasabing pupulutin tayo sa kangkungan? Best performing ho ang ating presidente ngayon sa mga hindi nakakaalam. Yan tayong mga Pinoy. Alam nyo, gusto kong duruin tong ibang mga Pilipino. Pag mataas yung bilihin, panay reklamo. Ang daming sinasabi, puro rally, puro ngawa, puro dakdak. Pag bumaba naman yung presyo ng mga bilihin, enjoy na enjoy, hindi marunong magpasalamat. Yan yung mga ugali ng mga Pilipino. Imbis na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap, ang ginagawa nila puro pareklamo. Yes, kasi gusto nila yung expectation nila ang taas din eh. Na to the point na pag sinabi na yung bigas, itatry nating pamurahin to, yung expect nila kinabukasan dapat mura na. Hindi man lang sila dumadaan sa due process. See? Buti pa itong World Bank. O, kitang-kita nila yung pagod, determination, yung hard work ni President Bongbong Marcos. Anyway, ito na. Basahin natin. Nawala yung ballpen ko. So, sabi dito, economic growth in the Philippines is projected to be faster this year than 2023. Kasi, this whole year, ang naging estimated percent growth natin, GDP natin ay 5.6. But the World Bank expect us na magiging 5.8 this year. So konti na lang yung idadagdag ni Pangulong PBBM. But si Pangulong PBBM, siya yung tipo ng tao na ito yung goal nila, pero ganito kataas yung ginagawa nila. So ang expected ho ng World Bank 5.8. Pero alam ko na, syempre, determination people, itong si Determination, napaka-workaholic nitong Pangulo natin. So, yung 5.8 na yan, baka lagpasan pa nila. Alam ko yan, ganyan ho yung gagawin ni President Bongbong Marcos. Isha-shock nila ang World Bank. Anyway, the Multilateral Lender Global Economic Prospect Report for January 2024 showed gross domestic product GDP growth in Philippines is expected at 5.8% this year from an estimated 5.6 growth in 2023. So the World Bank economic growth forecast for the Philippines for 2023 and 2024 are also below the growth goals set by the government. So for this year, basahin ko lang muna guys the Marcos administration is aiming, diba ito na yung sinasabi ko sa inyo for a 6.5 to 7.5% growth. Revised from the previous target of 6.5 to 8%. So, yung gusto ng World Bank, yung standard nila is baka yung Pilipinas ma-achieve yung 5.8 na growth this year. Yan ho yung standard nila, 5.8. Pero yung goal ni Pangulong PBBM ng administrasyon na to is 6.5 to 7.5%. So, mas mataas sa ine-expect ng World Bank. Talaga nga namang literal na masyoshock ang buong mundo nito. Talagang ginalingan. Baka presidente ng Pilipinas yan. Si Pangulong PBBM nga guys, nabasa ko sa ibang country, hinihiram nila. Gusto nilang hiramin ang ating presidente kasi napakagaling sa usaping war on drugs kasi siya yung tipo na walang nategi sa pakikipaglaban niya sa war on drugs at mabilis yung yung progress ng ating economy. Gusto siyang hiramin ng ibang bansa, ng ibang lugar, gusto siyang hiramin na magsilbing presidente. Pero dito sa Pilipinas, alam niyo, nakakalungkot isipin guys.
Yung presidente natin gustong hiramin ng ibang bansa, tapos yung presidente natin sa bansang Pilipinas, ginagago nyo. Ginagawa nyo ng fake news, pinapakalatan nyo ng pulboronic video. See? Diba? Siguro nasa maling country lang ata si Pangulong PBBM. Hindi na-appreciate ng mamamayang Pilipino yung ginagawang trabaho, ginagawang determination, workaholic ni President Bongbong Marcos. Diba? Anyway, pasensya na. So, if the World Bank growth forecast for the Philippines for this year is realized, the country would be the fastest growing economy in the Southeast Asia along with Cambodia, which is also projected to post a 5.8 growth this year. In the Southeast Asia countries, the World Bank expect growth of 4.9% in Indonesia. Yan yung expect nila. 4.9 sa Indonesia. Sa Laos, 4.1. Sa Malaysia, 4.3. Sa Myanmar, 2% kasi may kinakaharap na problem ngayon ng Myanmar. Yung Thailand, 3.2. And yung Vietnam, 5.5%. So tayo guys, yung mataas yung expectation ng World Bank, which is 5.8. Pero yung 5.8 na expectation ng World Bank is yung goal naman ni Pangulong PBBM is 6.5 to 7.5% growth. So, you know, bumaba yung inflation natin, dumami yung trabaho, hindi na-fulfill ng ibang mga kapwa natin Pilipino. Nakakalungkot isipin. So ngayon, 'di ba, may pinapalibot na pipirmahan People's Initiative. So, kung gusto nyong makatulong guys, 'di ba, para sa fastest growth of our economy and gusto nyong magkaroon ng napakadaming trabaho, yung dumaang papel sa inyo, yung People's Initiative for Charter Change ay pirmahan nyo. Huwag na kayong mag-atubili, pirmahan nyo. Kasi yung pagpirma dyan, yan ho ay isang karagdagang, trabaho na din yan sa mamamayang Pilipino. Kasi there are some provision na kailangan ng baguhin as of the moment. Kasi 1987 Constitution, matagal na ho yan. Ang tagal na ng 1987 Constitution. So yung panahon natin ngayon, 2020 na, 2024 na. Diba? Year of 2000 na. So, madaming mga provision na hindi na kayang sumabay dito sa mundo. High-tech na tayo ngayon. So, kailangan ng baguhin. Ang gusto ko lang naman dito sa cha-cha na yan, which is yung, pinapaikot nila, People's Initiative, is yung economic provision. Remove this 60-40 economic provision. So, gusto nyo ng healthy competition, di ba? Jollibee, McDo, nagtatabi lang. Di ba? Nakikita nyo yan. Pero, ayaw nyong tanggalin ang 60-40, ang double standard naman. So, pirmahan nyo guys, kasi hihikayatin ni Pangulong PBBM ang mga investor dito sa bansang Pilipinas. More jobs guys ang kailangan natin para more money, more taxes. So, more taxes that alam nyo guys, yung tax na manilikom sa atin pag madaming trabaho, it can provide and it can build a highway, public school, bridges, at kung ano-ano pa. See? So, if you really want a progressive country, you must sign the People's Initiative ng Charter Change. Pero hindi ko naman sasabihin sa inyo guys na malinis yung pirmahan na yan. Kasi, mayroon talagang nakita kong video sa TikTok na merong bayaran. So, ang pangit lang din kasi kapag ito na nga, People's Initiative, lalo na yung mga taong wala namang kaalam-alam pa about sa ano na yan, basta pirma-pirma lang. Well, okay lang naman sa akin na pumirma kayo, pero mas maganda pa din yung pumirma kayo nang meron kayong alam. Maganda pa din yung pumirma kayo nang binabasahan kayo. Ano? Anyway, tingnan na lang natin yung resulta. Pero hoping sana na ang magiging resulta ay para dito sa ating bayan. So, tanggapin natin kung ano yung magiging result. Pero, there is a pros and cons sa charter change. Kasi,
gaya ng sinabi ko, baka pakialaman din yung length of time, 'di ba, ng mga politician. So, yun lang yung kinakatakot ko. Anyway, kung economic provision lang sana, good. Pero kung papakialaman din yung period of time, 'di ba, ng isang politician, parang ang hindi talaga ako agree, guys. Kaya sa totoo lang, dadalawang isip ako kung pipirma ako during that time. Pero inisip ko pa din yung kapakanan ng ating bayan na kailangan nating ng trabaho. At naawa ko sa mamamayang Pilipino na nag-iibang bansa, na tayo naman dapat ay nagtatrabaho sa sarili nating bayan, pero doon tayo nagpapakaalipin sa mga dayuhan. So, mas naging matimbang pa din sa akin ang mamamayang Pilipino. So, hayaan natin yung mga politician na yun. Pero nakakalungkot lang isipin na may mga basurang politiko ang magtatagal. 'Di ba? Anyway, going back sa ating topic, ito na nga. Yung World Bank, ang expect nila sa atin ay 5.8 GDP growth. Pero yung standard ni Pangulong PBBM, yung gusto nilang ma-achieve is 6.5 to 7.5%. Anyway, yun lamang ho, guys. So that's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.